Muling naglibot at namigay ng regalo sa Tondo sa Maynila si dating Pangulong Joseph Estrada. Ngayon po ang kanyang kaarawan. Ginid niya na wala yung bahid politika dahil hindi pa naman daw sarado o pinal ang plano niyang tumakbo bilang alkalde sa Maynila. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Pinasbasan ng pari si dating Pangulong Joseph Estrada nang bumisita sa Santo Niño Church sa Tondo, Maynila para sa kanyang 75th birthday. Matapos ito, tuloy na si Erap sa pamimigay ng regalo sa loob ng compound ng simbahan. Pero giit ni Erap, wala itong halong politika dahil taon-taon na raw niya itong ginagawa. Wala pa rin daw siyang pinal na desisyon kung tatakbo nga siyang mayor ng Maynila dahil tutol daw ang kanyang pamilya rito. Yes, sir, I've been a mayor, senator, vice president, and president. And they're concerned about something might happen to me. Ang anak ni Erap na si San Juan Representative J.V. Ejercito, aminadong tutol sa posibleng pagtakbo ng kanyang ama. Gusto naman namin siguro makapag-relax naman siya, enjoy na niya yung buhay niya, nothing more to prove. Kasi ano man nangyari sa kanya, the mere fact na nung 2010 election, nakakuha pa rin siya ng halos 10 milyong boto, ay ibig sabihin yung pagmamahal, tiwala ng taong bayan, lalo na masang Pilipino, nandiyan pa rin. Kagustuhan ba ng kanyang pamilya o ng publiko? Ngayon pa lang, alam na ni Erap kung ano ang pakikinggan niya. The will of the people will prevail over my family. Ayon kay dating Senate President Ernesto Maceda, mabigat na desisyon para sa isang dating Pangulo tulad ni Erap na tumakbong mayor. Isko Moreno, I think, has seen him several times. Danny Lacuna has seen him several times. He has accepted invitations of groups of barangay chairmen and leaders in all the districts of Manila. So I think he is really testing the waters. Magugunitang noong naging presidente si Erap, itinalaga pa niya ang kasalukuyang mayor ng Maynila na si Alfredo Lim bilang DILG Secretary. Pero nang maganap ang EDSA 2, isa si Lim sa mga nag-withdraw ng support kay Erap. Kaya kung kampo ng dating Pangulo ang tatanungin, ngayon pa lang, dama na raw ang girian ni na Erap at Manila Mayor Alfredo Lim na inaasahang magiging mahigpit na magkatunggali sa eleksyon 2013. Hindi raw pinagamit ng Manila City Hall ang covered court sa Baseco na gusto sanang gamitin ni Erap kahapon. Pero sabi ni Mayor Lim, wala siyang kinalaman sa insidenteng ito. Hindi naman daw ito pinasama ni Erap. Masaya raw siya sa kanyang paglilibot sa Maynila. At sa kanyang birthday, hindi lang si Erap ang masaya. Ang kanyang anak kay Arnie Enriquez na si Jake Ejercito, nag-tweet pa ng litrato kasama si Erap at lahat ng kanyang kapatid. Sabi niya, "Dad with all 12 of us for the first time in 75 years. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng bad news, nariyan ang good news. Isang Pinay nurse ang pinarangalan sa Amerika dahil sa kanya'y pinakitang dedikasyon at sipag sa trabaho. Ang nagmungkahi pa sa kanya sa naturang parangal, mismong ang pasyente niyang gumaling mula sa sakit na leukemia. Nakatutok si Lay Alves. Kilala ang mga Pilipinong nurse sa buong mundo sa kanilang galing at pag-aalaga. At sa Amerika, isang Pinay nurse ang nabukod tangi. Kinilala si Angelica Ligas bilang 2011 Best Filipino Nurse International Awardee. Ang nag-nominate sa kanya, ang dati niyang pasyenteng may leukemia na gumaling sa tulong ng kanyang pagkalinga. Ang hirap maging pasyente. So ngayon, kung ititreat mo sila as your family, it makes a big difference. You know, para talagang bibigay ko ang the best ko. Family ko to, mahal ko to. Ngayon, kung ibibigay mo ang the best mo, mararamdaman ng mga pasyente. Napatunayan daw niya sa kanyang karanasan na kapag masaya ang pasyente, ay mas mabilis itong gumagaling. Tapos pagka yung mga pasyente gumagaling, umuwi na maaga, I feel great because you know what? I serve this patient. Tapos ngayon, galing na sila. Kaya isang malaking fulfillment sa akin. Apektado rin daw siya kapag may binabawian ng buhay. May iba pang mga parangal na rin natanggap si Angelica dahil sa kanyang dedikasyon sa trabaho. Ginawaran din siya ng pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Pandi, Bulacan kung saan siya nagmula.
Ang magandang buhay niya sa Amerika kasama ang kanyang pamilya, malayong malayo raw sa kanilang kalagayan dati. 5 years old pa lang ako nung namatay na yung tatay ko. Pagkatapos nasunugan po kami ng bahay, wala na kami matira. Naranasan po namin tumira sa babuyan na yung walang, di ba yung babuyan walang sides? So pag umuulan, nagyayakapan na lang kami mag-anak. Pero hindi naging hadlang ang kahirapan para kay Angelica. Nakakuha ng scholarship sa high school. Iginapang ng kanyang ina ang pag-aaral niya para maging nurse. Nagsimula siya bilang caregiver sa Canada hanggang sa makapagtrabaho bilang nurse sa Florida. Yung buhay ko ngayon parang nag-upside down eh. Ngayon, nakakakain na kami ng masarap, may maganda kaming tirahan, nakakapag-travel kami all over the world. At the same time, nakukuha mong mag-share sa kapwa mo ngayon. Malayo na nga ang kanyang narating pero hindi raw nawawaglit sa kanyang isipan ang tumulong sa mga kapwa Pilipino. Tuwing umuwi sa Pilipinas ay abala siya sa community service. Nag-iikot din siya para magbigay inspirasyon sa kanyang mga kababayan. Payo niya sa mga kapwa nurse. Treat our patient with love, respect, and determination and commitment regardless of who they are. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, isang Pilipinong pari naman ang pinarangalan dahil sa kanyang pagsusulong sa pagmamahal sa kalikasan. Kabilang si Father Edwin Garrigues sa mga nagkamit ng Goldman Environment Prize ngayong taon. Katumbas po yan ng Nobel Peace Prize para sa kalikasan. Kasama ng ilang katutubong mangyan, tinutulan ni Garrigues ang nickel mining sa Mindoro. Bukod sa tropeo, tumanggap si Garrigues at iba pang pinarangalan ng 150,000 dolyar o katumbas na mahigit 6 na milyong piso. At narito po ang balitang inaabangan na marami tuwing-tuwin na lang. Sa susunod na linggo raw ay posibleng bumaba muli ang presyo ng petrolyo. Pero hindi pa rin daw yun sapat ayon sa ilang tsupe na umihiling na ngayon ng tinatawag na subsidy. Nakatutok si Bernadette Reyes. 15 taon ng taxi driver si Ruel. Buti pa raw ang presyo ng gasolina tumataas. Pero ang kita niya, bumababa. Masyadong mataas ngayon ang gas. Kaya nahihirapan ako ngayon tumita. Tiyaga lang talagang ginagawa. Talagang wala nang pahinga. 2 sunod na linggo lang nagpatupad ng rollback ang oil companies. At sa susunod na linggo, maaaring may hanggang 50 sentimos na rollback ulit kung pagbabasihan daw ang bentahan ng langis sa world market mula nitong Lunes. Prices continued to soften. Ibig sabihin, may mga slight daily adjustments, rollbacks. Sana huwag lang bumaliktad ng 2 trading days. Pero hindi na raw natutuwa si Ruel sa taas-babang presyo ng langis. Ang suma total kasi, mas malaki pa rin ang nadagdag sa presyo ng langis. Simula Enero, 9 na beses nang tumaas ang diesel, 4 na beses namang nag-rollback, o halos 3 piso pa rin ang dagdag presyo. 10 beses namang tumaas ang unleaded gasoline, kontra sa 3 beses na rollback, o halos 6 na pisong dagdag singil. Sa kabila ng sunod-sunod na rollback sa presyo ng petrolyo ayon sa DOE, hindi pa rin daw dapat maging maaksaya sa pagkonsumo ang mga motorista. Wala kasi makapagsabi kung hanggang kailan ang pababang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Binabantayan pa rin natin is the Iran anxiety. Yun pa rin yun eh. So habang umuupo sila, gaano sila katagal umupo at medyo lalapit sa isang kasunduan na peaceful, then prices will soften. Yun yung expectations kasi siya yung malaking factor eh. Dahil malikot ang presyo ng petrolyo, humihingi na ng ayuda ang mga pumapasada ng pampublikong sasakyan. Isa na riyan ang paghingi ng subsidiya. Oo, dapat lang kasi nahihirapan kami masyado sa sobrang taas na kasi. Sa tingin niyo ba may pondo yung gobyerno para magbigay ng subsidiya? Ewan ko lang kung may pondo sila. Pinag-aaralan na raw ng DOE ang pagbibigay ng subsidiya sa langis. Pero sa ngayon, wala raw pagkukunan ng pondo para rito. At kung ipipilit, makakaapekto daw ito sa ilang social services tulad ng edukasyon at kalusugan. 17 billion pesos daw kada taon ang kailangan para makapagbigay ng pisong subsidiya sa kada litro ng produktong petrolyo. Pero hindi lahat pabor sa subsidiya. Ganon din kung may subsidy yung pataas pa rin ang pataas yung yung presyo ng langis. Isa sa gobyerno yung yung kumpanya ng langis. Sa ngayon, piling sektor lang ang kayang bigyan ng ayuda, tulad ng pantawid pasada card sa mga jeepney driver. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto.
24. Balita mula sa Binyan, lalawigan ng Laguna. Arestado ang 8 lalaki at 1 babae nang maaktuhan silang gumagamit ng droga. Nakuha sa kanila ang pakete ng inihinalang shabu. Si Salima Refran, naka-alerto 24. Kalaboso ang 8 lalaki at 1 babae sa 2 abandonadong bahay sa Barangay Canlalay, Binyan, Laguna, pasado alas 12 ng hating gabi. Na-recover sa mga sospek ang 9 na sachet o mahigit 2 gramo ng pinaghihinalaang shabu na tinatayang nasa 5,000 piso. Nakuha rin sa kanila ilang drug paraphernalia tulad ng aluminum foil at mga lighter. Nakuha na lang po namin ito sa lugar. At yung nakuha lang namin ay yung mga aktong gumagamit. At yung pong mga taong nakatakbo ay patuloy pa rin naman namin inaalam ang kanilang mga pagkakakilanlan para sa susunod po namin po tayo mahuli na po namin sila. Tototanggi naman ng mga suspect na gumagamit sila ng illegal na droga nang isagawa ng mga pulis ang operasyon. Nagpapatulog po ako ng bata. Tapos? Biglang nagdatingan po sila. Hindi ka gumagamit? Hindi po. Mayroon ding nagpalusot, ngunit binuking ng kasamang suspect. Okay, tuha ko lang po itong yung labahin ko. Tapos, nakita po ko nung isa nilang sa kasama, nagliligpit niyan. Ito po nagamit. Huli kayo, gumagamit ka nun? Oo, sir, katatapos lang. Dito lang po ang nagamit. Nabuta ko po siya doon, katatapos lang gumamit. Sir, ganito yun. Actually, hindi pa nga ako nag-take niya. Tumira ako noon pa. Ngayon, naulit. Yun, nagkataon namang nagkaroon ng hulihan. Ang tinuturo na pang tulak, todo tanggi. Sa'yo daw binibili yung mga, yung mga item? Hindi po. Ano lang po ako, inutusan po kung may alam na makukuha na ng ganyan. Ganyan po. So sa bawat takbo mo, magkano kinikita mo? 5 piso po. Minsan, pinakamataas na po ang 20 pesos. Naharap ngayon ang 9 na suspect sa paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Kami rito hindi nagpapabaya sa pagmomonitor at pagsugpo sa problema ng illegal drugs dito sa Binyan City. Salima Refran, naka-alerto, 24. Susunod, mga sundalo ng Pilipinas at Amerika ipinakita ang kanilang kahandaan sa sagupan sa balikatan exercises. Pero sa Basilan, nabangga ng speedboat ng mga Amerikano, isa ang patay. Kotseng Pangarera, ito na. Ayun, sumabog. Mga bata sa Ilocos Norte parang hagdan habang nagkukutuhan. Tututukan natin sila sa pagpapatuloy ng 24 oras.